morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Kumusta po kayong lahat? Good morning, Sister Jonah. Good morning, Nanay Karing. Good morning, Ate Luz Viminda. Ikaw apo, itibilag mi, panakaawa, kinakapsut mi, panakapagawan, pagkarangan. Thanks for sharing, Ate Luz Viminda. Yes, good morning. Good morning, Nanay Karing. Good morning to Nanay Caridad Odon. Good morning, Pastor and family. Good morning po sa inyo. Good morning kay Sir George Primo Domingo. Good morning po sa inyo, Sir. And good morning kay Ma'am. Anyaman abana, intay Good morning, Sister Maria Sardo ng Apari. Good morning, Pastor from kapatid na Maria Rizal ng Apari. Diyos pagkamangan, nay ayat mo apo, dagi pinapanglaw, nakakaasing, dagi timawang. Good morning kay Pastor James Passion Senior. Good morning kay Kuya Rogelio Alonso Reyes.
good morning, and magandang hapon, Ate Emerita Baptista Corpus, of course, kay Kuya Jean. Good afternoon, California. Of course, kay John and Jean, and of course, to your mga apo, magandang umaga, magandang hapon, and happy birthday kay Sir Jefferson Baptista Corpus. Asago pagraramanan. Sister Hilda Pawa, good morning to her family. Good morning also kay Sir Mina Pascual. Good morning kay Larry. Good morning, brother, and to everyone watching. Thank you, Lord, for another day. Praise the Lord for that. Every gising is a blessing. Amen. Diyos pagkamangan. Amen. Once again, good morning to all of you. Good morning to all of us, brothers and sisters. Magandang oras, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang po oras tayo abutin ng ating morning coffee devotion. May the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, mga kakape, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagbibigay po sa atin ng pagkakataon. Katulad po nito, that we are together online. Maraming salamat sa Panginoon sa internet connection and ang tinatawag po nating social media. Yan. Meron po announcement na magkakaroon po ng power interruption ngayon dito sa Lawag. Hindi ko po alam kung saan yung particular na area, pero mamaya alas 7 mawawalan yata ng kuryente. Ayan, mga kape, kaya tayo po ay maghanda-handa para ang ating po mga gadgets, mga kailangang may i-charge na, mga kakape at mga taga rito sa ating po bayan. Yan. Good morning kay Juicy Tariman. Good morning kay Manong Efren. Of course, good morning to your family, to the Corpus family. Good morning. Good morning also kay Ate. Magandang gabi o hapon dyan po sa Canada. Good morning, good afternoon, good evening, Ate Louie Andres. Kumusta po kayo? And ayan, good morning, Pastor, sabi niya. Thank you so much po, Ate Louie. And kay Ate Emerita Baptista po, sabi niya, thank you, Adi. Today is the 6 months old Jean's youngest son, Ryder Cade. Ayan, ang ganda ng pangalan, Ryder Cade. Happy 6 months to Ryder Cade. Parang kailan lang yan. Tignan mo, mga ate, maglalakad na at mag-birthday na ng 1 year old. Yan. Good morning kay Angelo. Good morning to his wife. Ayan. Good morning to all of you. And once again, sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, salamat sa Diyos dahil tayo ay ginising. Amen. Every gising is a blessing. Kaya dapat tayo magpasalamat. Lord, thank you. Dahil ginising mo ako. Thank you for this opportunity, for this time that you allowed us me to live. And yes, as I live, I will serve you. I will serve others and to serve with humility. As God is blessing us, brothers and sisters, mga kape, kailangan po natin matutong maging blessing sa iba at maging blessing po lalong-lalo sa ating po Panginoon na nagligtas po sa atin. Sa pagkakataong ito, mga kape, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon, ay gagaya na sinabi niya sa atin, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya ito, mga kapatid, let us thank God together at pasalamatan po natin siya sa lahat-lahat, mga kape. Ito pong awiting walang hanggang pasalamat. Ayan, sa asawa ni Angelo, please paki-comment yung pangalan mo para mabigkas ko ang pangalan mo. Sa iyo, aming Ama, salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat.
morning kay John Larry. Good morning kay Jerome Espirito. Good morning, Team Puyog. At sa buhay na walang hanggan, salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasangbitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasangbitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat Sa bawat pagsubok, Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wakas ng pag-ibig mo. Salamat, inibig sa ako. salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasangbitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasangbitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, Pasasalamat sa iyo. pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan. Walang hanggan. Amen. Once again, good morning to all of us, brothers and sisters. At sa lahat po ng ating mga kape, magandang oras po sa atin, sa aman tayo naroon. Good morning to my wife, of course. Good morning to our daughters. Siyempre, good morning sa aking pong asawa, Maricel Rosa Asuncion. And good morning also to our mother, Nanang Dungong. Good morning to our punong barangay, Kapitana Mila D. Alonso. And of course to all the barangay officials, as well as our constituents here and abroad na imbag nga oras tayo amin kabarangay. And good morning also to our pastor, to my pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BBBC family. At sa lahat po ng mga kasama po natin dito, mga Daklapan boys, Daklapan girls, mga kapatiran po natin dyan sa Daklapan. At sa lahat po ng mga kapitbahay po natin dyan sa Daklapan, Sitio Panayugan,
And of course, salamat din and good morning to the Punong Barangay Kapitan Charlie Sumejo and to all the barangay officials. Okay? Good morning sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon. Good morning kay Michelle, Manuel, and good morning to all of you mga kape. Once again, gaya na sinasabi ko, mga kapatid, anumang pong oras na abutin ng ating pong morning coffee devotion, may the Lord God bless us always with peace and good health and joy in our hearts. Kumusta po tayo lahat mga kape? At sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin na po. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa kahapon, sa gabay, sa protection. Maraming salamat po Panginoon sa provision. Salamat po Panginoon sa gabi, sa pagtulog. Maraming salamat po Panginoon sa pahinga. Salamat po Panginoon sa bagong umaga. Kami po Panginoon ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Patawad po. Patawarin po ninyo kami Panginoon sa lahat po ng aming pagkakasala. Sa pagkakataong ito Panginoon, kami po ay inyong turuan. Bigyan niyo po kami Panginoon ng pangunawa, wisdom, understanding. We pray that you may please give us boldness also. Holy Spirit, Lord, please use us for the furtherance of the gospel. Again, Lord, please forgive us for all the sins that we have done. Sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi po tama, sa mga nasabi po namin masama, at sa lahat po ng aming po mga galaw o pag-ugali na hindi po kaya-aya. Lord, please forgive us. Thank you, Lord, for traveling mercies. Thank you for bringing our relatives home. As they grieve, Lord, please comfort them. Comfort the Ragasa family, Asuncion family, Urbano family, Quintana, Alonso, and everyone who are grieving. Lord, I pray that you may please comfort them. Continue, Lord, to comfort the family of Uncle Franklin. For I know, Lord, that there is a time that he acknowledged you as his Lord and Savior. And thank you so much, Lord, for your promises. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nilapit ko po sa inyo ang mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Wherever they are, Lord, please, Lord, protect them, bless them, help them. Traveling mercies also, Lord. Para sa lahat po ng mga nasa himpapawid, sa dagat, at nandito po sa kalupaan, I pray for traveling mercies. Nilapit ko po sa inyo, Panginoon, lahat po ng mga kapatirang naririto. And so, our brothers and sisters in Daklapan, and all your children, that we will grow together and to be a blessing to you. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nilapit ko po sa inyo lahat po ng mga nanonood, mga nanay, mga tatay, at mga anak din. I pray, Lord, that you may please, Lord, help us, use us for the furtherance of the gospel. Please bless every churches, pastors and preachers, missionaries and evangelists that preach and teach the pure gospel of the Lord Jesus Christ. And even the ministries, Lord, the outreaches, Bible studies, extension classes, and all the ministries, Lord, I pray that you may please use us. Please provide the needs also. At sa pagkakataong ito, Panginoon, nilapit ko po sa inyo ang mga may sakit. Lord, please have mercy. Please, Lord, strengthen and heal. Mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, dialysis, those who undergo medication. Lord, I pray for Manong Rafael Argasa, Janelle Sharp, Kelly Stevenson, Kailan, Kailani, and Kali, Maria Jacinto, to Cousin Mercy,
Piedad. Please continue to strengthen and heal them. Dio Maningas, kay Reggie Ragasa, JP, Sheena, Francis, Manumael, kay Dio Maningas, James Bagotero, Inabe. Please continue to work in their lives. Kay Brother Marcelo Pablo Gutierrez, sa kanilang pangangailangan, Lord, please provide. Manong Anthony Gutierrez, kay Mong Consuelo Moreno, Manong Greg Corpus, to my mother, Nanang Wanang, Nanang Tanang, Nanang Basang. Please continue to strengthen them. Even Ate Rosita. We thank you, Lord, for this time that you allowed us to be together and to pray for one another. Sister Shanyata, Ate Sonia, Ate Emerita, Manon Jean, Ate Marieta, to the sister of Mom Julie, to the brother of Sir Dan, for his salvation. Maraming salamat sa pagkakataon ito, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, kahit po ang bawat family. Please, Lord, protect also their children sa mga nag-aaral, sa mga papasok po sa school. I pray, kahit po sa bawat trabaho, traveling mercies, wisdom also. We thank you so much, Lord. Again, we thank you and we give you all the glory. At sa pagkakataon ito, Panginoon, please bless also our government. Please give wisdom to our president. And there will be peace. Sa mga sundalo, kapulisan, Lord, continue, Lord, to bless them and protect them. At ilapit ko rin po sa Panginoon ano nangyari po sa America. At may peace, Lord, intervene. Kahit po sa Israel, please continue, Lord, to bless your people. We thank you so much, Lord, kung saan man po naroroon ang mga kapatiran. Please, Lord, protect them. Give us peace, O Lord. We thank you so much for all the blessings. And again, Lord, please, Lord, increase our faith. Teach us to pray. Help us always to be grateful. And please, Lord, hear the prayers of our brothers and sisters. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. Maraming salamat. At good morning kay Mami Florida Semanero. Good morning to Sister Esmeralda Cacasio, Brother Raymond Cacasio. Of course, kay Ezra, naging bag-oras mo, Ezra. Kay Hagay, kay Kere and kay Kasia. Magandang umaga kay, to the family Cacasio. Ayan. Kay Ate Linda Lumabo Akatimbang, good morning Ate Lukring. Good morning kay Janice. Good morning kay Jane Sanyatan. Good morning Jane Sanyatan. Good morning kay Marvin. Good morning kay Marvin John. Of course kay Bella and kay John Michael. See you on Sunday, See you on Sunday. And blessed morning, Pastor, from Jane Sanyatan. And siyempre, good morning. And thank you so much sa Ate Emerita Baptista Corpus. Amen and amen po. Maraming salamat. Okay. Good morning also kay Marvin John Ramos. Happy birthday, Marvin John Ramos. Happy birthday to you. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon magbe-birthday. Sa lahat po ng mga friends po natin sa Facebook na magbe-birthday, happy birthday po sa inyo lahat. Okay. So sa pagkakataon ito, mga kape, tayo po ay makinig ng isa pang awitin. At pagkatapos po nito ay tayo po ay mag-aaral na po ng ating pong serye na pinag-uusapan about studying the Bible. Okay, so ito pong awiting wag mo sanang
Isipin by Kuya Edgar Alonso. Ayan. Maraming salamat Kuya Edgar from Sutherland, England. Sir Mina Pascual, Lali Pascual, good morning. Huwag mo sanang isipin, hindi kita nagtatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw, at ating nalalaman ang iyong pagdurusan. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ate Jenny, Dora Ragasa, good morning Ang ate. iyong dalamati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababatid. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Amen. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Amen. Amen pong awiting wag mo sanang isipin, mga kapatid. Kaya wag po nating isipin na ang Diyos ay kinalikuran tayo o kaya ay iniwan na tayo. Mga kapatid, ang pangako po ng Diyos sa atin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Ang totoo po niyan, tayo po ang nang iwan at tumatalikod sa Kanya. Binsan dahil po sa ating po sariling mga kapakanan at sa ating sariling kagustuhan. Kasi minsan piling po natin very
very stricto ang Diyos. Tandaan po natin, every restrictions of God to us, they are for our good. Ganon din po sa mga isang family. If your father or mother are strict, let us thank them. Tandaan po natin mga kape, even the world will say, very overprotective naman ang mga parents mo, ganon, mga kapatid. As long as we are under the umbrella of the protection of our parents, let us obey them. Let us listen to them. Most especially, brothers and sisters, huwag po natin kalimutan ang ating pong paggalang, pagrespeto sa kanila. Amen. Good morning to Rafi Gordolan. Good morning, Pastor Rafi. And of course, good morning po sa lahat at sa iyo, Pastor. Yan. Kumusta? And kay Sister Jessica May Kaluya. Good morning, Jessica. Good morning kay Pastor Marlon, of course. Good morning to the L3VC there in Pidig. Kay Hazel Estigo Domingo and Dexter Domingo, good morning. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon. Okay? So, simple, short announcement mga kape. So, malamang mga kapatid, this June, tayo po ay babalik po sa Lansam. Please pray for our tabing mercies and also for wisdom as we minister to the Aitas, mga Agay and Agta tribe there in Sikalaw, Lazam, Cagayan. So please pray for us, brothers and sisters. Please pray for the team and for God's provision. And truly, brothers and sisters, as God is directing us and using us, let us continue to pray for one another, because alam niyo po mga kapatid, kung sino po ang may puso para sa paglilingkod sa Panginoon, sila po ang binabanatan po, inaatake po ng ating pong kalaban, ang Diablo. So please pray for one another. At ganoon din po mga kape, thank you so much sa lahat po ng mga nanalangin para sa ating po mga events na nakaraan sa youth camp, and even sa ating po mga projects for supporting and for praying. Maraming salamat, and may the Lord continue to bless us, bless our partnership, at looking forward for more for the furtherance of the gospel. Mga kapatid, let us remember every time that we do things, let us do heartily for the Lord. Let us do them heartily for the Lord and not unto men. We are not here to please people. We are here to please our God. Because that's the reason why we are still alive, so that we can give glory to Him every day, every moment, mga kakapatid. Good morning kay Arnold, Brother Arnold Tacol, at sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon. Okay? Ngayon, sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral. At yan nga po kahapon, ang pinag-usapan po natin, contend for the faith. Ating pong ipaglaban. Dapat matuto po tayong tumayo, to be firm in our stand as believers, as children of God, na kailangan po natin ipaglaban ang ating pong pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya ang pinag-usapan natin? What kind of faith are we talking about, brothers and sisters? According to the Bible, biblically, galing po sa Diyos. Now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Na ang pananampalataya, according to Hebrews chapter 11 verse 1, na ang pananampalataya ay binubuo ng ating pong inaasahan o pag-asa, at ito ang mga katibayan o katunayan ng mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Yung faith po na kahit hindi natin nakikita, ay naniniwala tayo. Katulad nga po na nangyari, mga kapatid, to the disciple, one of the disciples of the Lord Jesus Christ, named Thomas. That's why we called him Thomas the Doubter. Ganon din naman si Philip. Meron din siyang pagdududa about the Father and about the Son. So when it comes to doubts, it's normal. Pero ang ating panghawakan para mapanatiling malakas ang ating pong pananampalataya, ang ating pong pananalig, ay walang iba kundi ang written Word of God, and that is the Bible. Doon po dapat ang source or foundation ng ating pananampalataya, sa sinasabi po mismo ng Biblia.
That's why, if you are here and you are not yet convinced that the Bible is the Word of God, kailangan mong tanggapin ito dahil wala tayong alam patungkol sa Diyos kung hindi dahil sa Biblia. Na kung maaari sasabihin natin, marami naman mga reliyon na kontra-kontra at Biblia ang ginagamit. Totoo po yan. That's why when it comes to reading and studying the Word of God, para wala pong pagdududa, let us allow the Word of God, the Bible, interpret itself. Mga kakape, kasi hindi pwedeng may mga talata na nagkukontra. Dahil lahat po ng salita ng Diyos, from Genesis to Revelation, they synchronize with each other. They support each other. Hindi po sila magkontra-kontra. Kaya po ang ating pong pagbasa ay medyo pakiramdam natin may kontra doon sa isang talata o versikulo. Ibig sabihin nun, yung ating pong interpretasyon o yung ating pong pag-unawa ay hindi po tama. Dapat sila po ay magkulab. Ibig sabihin nun, tama. Magkasama. They support each other. Ganon po dapat mga kakape. Okay? So, and again, when it comes to faith, ang sinasabi po ng Biblia, mga kakape, ito po yung bagay o yung binubuo ng mga bagay-bagay na ating pong inaasahan o pag-asa. And yes, ito ang mga katibayan o katunayan ng mga bagay-bagay na hindi nakikita. Katulad po ng Diyos. Hindi pa natin siya nakita. Though in our imaginations and to those pictures and idols, images na ating po nakita, but mga kapatid, alam po natin na hindi po ganon. Though in our imaginations, but it is better for us and it's safer for us to think about our living God who is in heaven. Mga kakape, hindi dahil sa may nakita tayo o may meron tayong na-imagine na mga mukha o ano paman. Mga kakape, it should be purely faith na alam natin that God who loves us sent His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to die in our stead, imbes na tayo po ang dapat maparusahan. Sa totoo lang po mga kapatid, dapat pagbayaran po natin ang ating kasalanan doon sa impyerno. But because of His love, because of His will, na sinabi po ng Biblia that He is not willing that any should perish. Hindi po niya kalooban na mayroon pong mapaparusahan sa impyerno. Pero, yun po yung choice ng tao eh. If we accept what the Lord Jesus Christ did for us, receive Him as our Lord and Savior, or reject Him. Yun po yung problema. There are people who are going to hell. It's not because God rejected them, but these people rejected Him, the free salvation that He is offering to all mankind. Kaya mga kapatid, when it comes to our salvation, we need that kind of faith to believe Him, though hindi pa natin siya nakita. And because of the written word of God, the foundation of our faith, dun po tayo, yun po ang ating pong mga pinanghahawakan, ang mga pangako ng Diyos. And praise God, meron pong bagay o gawain na hindi nagagawa ng Diyos. Ano po yun? Pagsisinungaling. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos kahit kailan. According to Titus 1:2, mga kapatid, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Pinangako ng Diyos ang kaligtasan sa mga taong manampalataya sa Kanya. Salamat sa Diyos and praise the Lord for His word. Kaya, kung nandito tayo ngayon, hindi pa natin binigay ng buo ang ating pananampalataya sa Kanya. It's now time for us to decide. Why? Because hindi po natin alam kung anong mangyayari sa atin mamaya o bukas. Hindi ko na alam mangyayari sa akin habang nandito ako sa live stream ngayon. Basta I know I'm here to share to you the Word of God that is being prepared by God, that is being prepared for us from the Word of God. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo po ay magkakasama. And yes, our prayer is that God will give us understanding, give us wisdom, give us also that perception in where we should always believe what the Bible says. Because
it will lead us to know Him more and to be closer to our God. And those who doesn't know yet the Lord Jesus Christ, those who did not yet put their trust in Him, by faith receive Him, today, that you will decide to invite the Lord Jesus Christ as your Savior, as your God. Amen? So ito po yung sinasabi, mga kapatid. So we praise God. And now, ang sabi ng Panginoon as we study or as we learned yesterday, our last live stream, mga kape, that we should have that heart to contend for the faith, to defend our faith, to fight for our faith, brothers and sisters. Na marunong po tayong depensahan at marunong po tayong mag-share ng kanyang salita in order for the person that we talk with na makilala nila ang Panginoong Kristo. Tandaan po natin, God save us in order for us to serve Him, to spread the gospel anywhere, brothers and sisters. That's why we thank God for the social media that we can use. And this is one way to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Good morning kay Maureen Alcon. Good morning sa iyo. And siyempre kay Sheila May Pihera Yangat. Good morning, Sheila May. At sa lahat po ng mga kasama sa trabaho, and of course to your pastor. Magandang umaga. Good morning din kay Ate Edna Tomascan at kay Kuya Mamerch. Okay, so today we'll talk about increase our faith. That our faith will give glory and will please the Lord. Kung gusto nating mabigyan po ng kasiyahan, gloria, ang ating pong Panginoon, kailangan po nating sabihin sa Kanya, hingin sa Kanya, please Lord, increase my faith. Palakihin mo, palakasin mo, paramihin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Increase our faith. Ito po yung hiningi ng Panginoon sa Ama na bawat sa atin ay magkakaisa bilang anak niya. And by that, kailangan po natin hingin sa Kanya na palakasin ang ating pananampalataya. And by that, all of us will have that heart to know Him more. And by that, tayo po ay maging malapit sa Diyos, and automatically, tayo po mga anak ng Diyos ay magiging close o malapit sa bawat isa. Amen? Yan po ang blessing, mga kapatid. Kagaya ng aking pong illustration before, nakatulad po ng triangle, nasa top po ang Panginoon, nandito tayo sa paanan ng triangle na to. As we have that heart to be closer to God, automatically, as we get closer to God, we, His children, will be closer with one another too. Amen? Kaya ang sikreto po ng magandang fellowship ay lahat po ng mga members, lahat po ng mga mananampalataya have that heart individually to be closer to God. And to be closer to God means to know Him more. That every day in our lives, we have that heart, Lord, please, let me know You more. Let me love Your word, and love to worship You. As we have that every day, brothers and sisters, when we wake up in the morning, we say, praise the Lord, thank You, Lord. Lord, today as You allow me to live, Lord, please help me, teach me to live for You, that I may glorify Your name, that I may praise Thee, that I may please You, that You will be happy in my life today. So that should be our prayer, so that when every time that we open our Bible, we can get to know Him more. And again, brothers and sisters, that is very important. That's why sinasabi ko palagi sa inyo, mga kapatid, napakahalaga na tayo maging faithful sa dalawang
dapat gawin ng isang Kristiyano, isang mananampalataya. And that is to read our Bible and to pray to Him. Read your Bible and pray every day as you grow. That is what these are the essential deeds that we should do as believers. Mga kapatid, good morning kay Kuya Richard Carino, good morning kay Sir Dan Colbert, good morning po sa inyo, and good morning kay Ate Maria Tabascual, kay Manong Isyo, and kay Junjun. Magandang umaga sa inyong lahat. Of course, sa San Marcelino, Negros, Ilocos Norte. So ngayon, mga kapatid, as we learned yesterday to contend or to fight, to defend our faith, let us ask God to increase our faith. According to Luke chapter 17, Luke chapter 17 verse 5, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. Increase our faith. That is one of the requests that we should always ask God. Lord, please increase my faith. Amen? Palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyo. And how can we help that, brothers and sisters? In Romans chapter 1 verse 17, ang sinasabi po nito mga kapatid, in Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Sinasabi nito mga kapatid, for there is the righteousness of God, na katuwiran ng ating pong Panginoon ay naipakita mula sa pananampalataya papunta sa pananampalataya. Ibig sabihin ng mga kapatid, na ang kanyang pong holiness, yung kanyang pong pagiging matuwid, ay ito po ay naipapakita sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya. So if we want God to use us, that the people around us will see the righteousness of God in our lives, and that God can use us to be an example to everybody. That is what we call, we need to submit to Him because of our faith, because we know that God can use us effectively when we submit to Him. It takes faith, brothers and sisters, to do that. And by that, makikita ng mga tao, uy, kakaiba itong tao na to. Meron akong nakikita sa kanya na wala sa akin. Hindi siya mayabang. Sa lahat ng maginagawa ng kabutihan, hindi niya pinagmamayabang. Bagkos, lagi niyang pinupuri ang Panginoon. At every time that this person is tested, or when trials comes to this person, hindi ko nakikita ang pagreklamo sa kanya. Bagkos siya laging nagpapasalamat sa Diyos. And by that, brothers and sisters, makikita nila ngayon yung ating pananampalataya sa Diyos. And that will attract them to know God also, the God that we love, the God that we serve, our Savior. Amen? That's why the just shall live by faith. Bilang mga liligtas ng Diyos, manatili po tayo sa ating pong pananampalataya sa Kanya. That we should live by faith. Amen? So, ngayon, mga kapatid, ang sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, maliwanag po ang sinasabi rito mga kapatid in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. When we say faith, brothers and sisters, hindi pa natin ito nakikita. That means, dahil sinabi na ng Diyos, naniniwala po tayo doon. About heaven, about the angels in heaven, about the mansions that He prepared for us. Everything as we are here, we have in our imagination, different kind of imagination, how heaven looks like, how the angels looks like, how these mansions are built. So, it's all about faith. And someday, this faith that we have today in Christ will become sight. Meaning, someday every imagination that we have, we will all prove
that everything, that every imaginations that we have about our God, about heaven, about those mansions that He prepared for us, and about the angels, we can see the reality that we cannot even imagine before, how heaven looks like, how the angels look like, how the mansions look like, and everything in heaven. We'll all be surprised. And praise God, He promised us as His children that someday when we leave this earth, we will all enjoy the fruit of our faith when we meet Him, especially when we meet Him face to face. And every one of us will have that joy that we cannot ever express here, that we cannot never imagine. And we thank God for that faith. We thank God for His promises. Amen? Kaya ngayon, pag hindi mo pa tinanggap ang Panginoon Kristo bilang yung Panginoon at Panginoon, today, you should decide. I know that everybody of us needs to decide. God gave us this, what we call freedom of choice. We have this, we have our free will. But let us remember, let us exercise our free will to decide or to do what is right and what is acceptable sa Panginoon. Amen? Good morning kay Emmanuel Joel Corpus. Good morning kay Ate Mercy. Good morning kay Sister SSR. Good morning Sister Sanyata San Masandaras. Good morning po sa inyo. Okay, so ngayon mga kapatid, for we walk by faith and not by sight. And First Thessalonians chapter 5 verse 8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. Brothers and sisters, kailangan po nating palakasin ang ating pananampalataya nang sa ganon hindi po tayo basta-basta natutumba ng kalaban po natin, ng Diablo. Amen? Okay. Now, how can we increase our faith? How can we increase our faith then? So this is my question to you, brothers and sisters. Paano ba natin mapalakas, mapatatag ang ating pananampalataya? Meron ba sa atin dito ang pwedeng sumagot? Do you have an answer for that, brothers and sisters? How can our faith grow or increase? Magandang ng hapon kay Ate Emerita. Ayan o, cute o. Sila po ay nanonood kasama ng kanyang apo. Ayan, babysitting while watching. Ayan, thank you so much Ate Ems. Amen. Okay, ayan po mga kape. Ano po, how? Kaya hindi masyadong nagko-comment si Ate Emerita kasi siya ay nag-babysit sa kanyang apo na 6 months. Ayan. So, ngayon mga kapatid, yes, nalulugod, natutuwa Diyos sa pananampalataya natin sa Kanya. And we should ask Him, Lord, please increase my faith. So, how can our faith increase? Paano lalago, lalakas ang ating pong pananalig at pananampalataya sa Diyos? Amen? Ayan, Sister Jonah answered the question. Sister Jonah Fernandez Sereñado, Brother Engineer Joseph Sereñado, Brother Engineer Joseph, good morning. Sabi rito mga kapatid, sabi ni Sister Jonah Fernandez Sereñado, we increase our faith by hearing and hearing by the Word of God. Sabi rito naman dito ni Ate Emerita Baptist Corpus, sabi niya, focus on feeding your faith with God's Word. Exercise by prayer. Amen. Kompleto na po mga kapatid ang sagot dahil sa mga nilabas ni na Sister Jonah at Ate Emerita. Totoo po yan mga kapatid. It should be from God's Word. So meaning mga kapatid, our foundation, the foundation of our faith is the Word of God, the Bible. According to Romans chapter 10 verse 17. Mga kapatid, itong sinasabi mga kapatid. How can we increase our faith?
how will our faith increase? Brothers and sisters, in Romans chapter 10 verse 17, ang sinabi po rito, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi lang basta-basta nakikinig ng kahit ano-ano o kung ano-ano, but it should be from God's word. So then faith cometh by hearing. So our faith increases. Yes, the time that we accepted the Lord Jesus Christ by faith, we praise God for that, because God gave us His gift, amen, of eternal life. That's why we know that we will go to heaven, because God gave us that gift. Kaya if you have doubts today about what we are talking about, you need to believe God's word. And you need to let that faith in you increase by hearing, but not only to hear or hearing, but to hearing by the word of God. Let us listen to the word of God. Let us read the Bible. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So trust Him always, read the scriptures, be the light. Okay, yan po mga kapatid. Kaya napakahalaga po mga kapatid ang ating pong pag-exercise sa ating po pananampalataya by obeying Him, by being a bright light or shining light. Amen? We need to be an example of that faith by trusting Him and by showing to others that we have Him, that we can trust in Him, especially sa salvation na kailangan po ng mga tao. Kaya kailangan po natin i-share sa kanila. Amen? So ngayon, when it comes to that, that's why, mga kapatid, that's why we need to pay attention to the Word of God every time that is being preached to us. Amen? Kaya napakahalaga po eh. When we go to church, attend our Sunday school, and attend our worship service, let us pay attention. Be attentive. Amen? One thing more, brothers and sisters, when it comes to attentiveness, attentiveness is showing the word of a person by giving full concentration to his or her words. That is attentiveness. So meaning, when we go to church, we need to be attentive. Undivided attention. We need to focus on listening God's word, and by that we will grow in our faith. Amen? So ngayon, pinag-usapan po natin kahapon that we need to defend our faith, that we need to defend our faith, we need to contend for the faith. Amen? Shortcut bro ha, only have one hand available. Ang head holding yes. Nakita po yung picture. Maraming salamat po ate. Okay, now, let's tackle and learn about the faith that save us, and let's defend it. So this is a review for everyone, brothers and sisters. Just to remind us how good our God is. Amen? Dahil niligtas na tayo. Dahil may pagkakataon na tayo magkakasama kahit po sa online. And we will grow together. Mga kapatid, mayroon tayong mga kasama dito sa ating pong morning coffee devotion na meron siguro 10 taon hindi tayo nakikita ng personal. Siguro yung iba meron ng, siguro sa iba meron na meron ng 15 to 20 years na hindi tayo nakikita. At marami sa atin dito hindi pa tayo nakikita ng personal. Sana makikita rin tayo ng personal bago tayo pupunta sa langit, di ba? Mga kapatid. And as a partner sa lahat po ng mga projects na ating pong opportunity, the projects that are opportunity for us to be together, magkaisa po tayo para matapos ang mga ito na gawa ang mga ito dahil sa ating po partnership. That's why we need to pray for one another. Amen? We need to continue to increase our faith in order for us to be used by God effectively. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Hindi naman po mangyayari na nandito tayo ngayon kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya dapat manatili po tayo mananampalataya o nananampalataya sa Kanya
hanggat tayo po ay kukunin na niya. Basta't alam po natin that our main task here on earth is to do our role, and that is to share the gospel everywhere. To the poor, to the rich, and to all. Because Jesus Christ died for all. But we are here to be faithful, to get closer to God, in order for us to be used by Him effectively. Amen? Kaya, kung hindi mo pa nasimulan na i-share ang gospel, start or begin sharing the gospel to the kids. Tell them that Jesus Christ loves them, and there is heaven that God prepared for them, for all of us who will believe in Him, for all of us who believes Him. And by that, brothers and sisters, ang mga batang ating nakakausap, they will grow, that the Holy Spirit and the Holy Spirit is in them, and as we follow them up, as we help them, someday, we don't know, they will be used by God. Some of them will be called by God to be a missionary, to be a pastor, layman. That every one of us have that what we call task in the ministry of reconciliation. Amen? Kaya mga kapatid, tingnan po natin. So, let us tackle and learn about the faith that saves us. Let us defend it. Kasi marami pa rin mga tao, mga kapatid, na sila naniwala dahil sila ay maliligtas dahil po sa kanilang pong kabutihan. Dahil ang kanilang pong motto ay ito, hindi po Bible version. Ang motto nila ay ganito: nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pwede natin yang i-apply sa mga ginagawa natin, sa mga task natin, responsibilities natin. Pero when it comes to our salvation, hindi po obra yun. Because our salvation is only from the Lord Jesus Christ, and we can have that by faith alone. Sa pananampalataya lang, mga kapatid. So in Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, ito po sinasabi, mga kapatid. So in Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, ang sinasabi po nito, mga kapatid, for by grace are you saved through faith. Amen? Salamat sa Diyos. For by grace are you saved through faith. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay liligtas dahil sa pananampalataya. At hindi yan dahil sa ating sarili. Dahil ito ay regalo ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa ating gawa para walang magpaimbabaw. Zai Zian Agotos. Good morning, Zai Zian. And good morning to our mga kasama, mga anak natin sa pananampalataya dyan po sa Laklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Now, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Maliwanag po yun, mga kapatid. Tayo po niligtas dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, at hindi dahil sa ating sarili, pero dahil ito ay regalo o handog ng Diyos, mga kapatid. At hindi po tayo naligtas dahil po sa ating gawa. Nang sa ganon, hindi po tayo magpaimbabaw o magmayabang. Tingnan mo, I deserve to go to heaven because I am good. Hindi po ganon, hindi po obra yun. By faith, amen? Grace. Okay, when it comes to grace, mga kapatid, in James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace. Siya nagbibigay pa ng mas maraming biyaya. Dahil sinabi niya na tinataboy ng Diyos ang mga palalo o mga mayabang, at nagbibigay po siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, in order for us to get saved, we need to humble ourselves. What do you mean by that? What is the connection of humility to salvation?
Di ba, Pastor or Brother Rafi? Maliwanag na magpakumbaba ka para magpakabait ka, para ikaw ay maligtas nang dahil sa biyaya ng Diyos? Hindi po ganon. Bakit kailangan natin magpapakumbaba? In order for us to accept what the Lord Jesus Christ is telling us about us, that we may be able to accept what the Bible says about us. And that is humility. Kasi ang humility, pag meron siyang nakita o nabasa na ayon po sa katotohanan, tatanggapin niya. Ganun po ang humility o pagpapakumbaba, mga kapatid. Dahil ang pride, ganito mga kapatid, alam po natin na ang humility, ang kabaliktaran nito ay pride, kayabangan. Now, when it comes to pride, if I have that pride, when they tell me that I am a sinner, oh, huwag mo sabihin yan. Hindi ako makasalanan, ha? Siguro nakagawa ako ng konting kasalanan. Pero huwag mo sabihin sa akin makasalanan ako. Oh, pwede ko sabihin yon. Dahil ma-pride ako. But humility is very important. Humility is essential in order for us to get saved. Bakit? Para, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pong pagpapakumbaba, doon, naintindihan natin at tinatanggap natin ang sinasabi ng Diyos patungkol sa akin. Patungkol sa atin, na tayo makasalanan. Dahil sa ating kasalanan, tayo mapaparusahan sa impyerno. And we need to accept that with humility. Mga kapatid, dahil pag hindi, saan tayo liligtas ng Diyos? Kaya tinatawag natin na ang Panginoon Kristo ay tagapagligtas dahil niligtas niya tayo mula sa kapahamakan, mula sa papunta sa ating pong landas na papunta ng kapahamakan. That's why, dahil nakita na natin yon, maliwalag na sinasabi ng Biblia nang dahil sa ating kasalanan tayo mapunta sa impyerno, kaya kailangan po natin ng Savior. Kailangan natin siya. Kailangan natin si Jesus. Siya ang ating pong tagapagligtas. That is the reason why we will call upon Him and ask Him to help us, to save us. Lord, I'm going to hell. Lord, please forgive me, I am a sinner. Lord, please save me. Ganun po yun, mga kapatid. Good morning to Peter George. Nawala ang pangalan. Peter George Martinez Damo. Good morning, Sir Peter. Good morning kay Sister Rona Deza. Good morning also kay Sheila May. And good morning also to Ate Jessica Subalcaviran. At good morning also to all of us, all of you brothers and sisters. Ayan. Maraming salamat po sa greetings. May God bless you po. Okay. So, pagpatuloy po natin, mga kapatid. So, ano pong connection ng humility sa salvation? Dahil sa pagpapakumbaba, we will accept what the Bible says about us. And by that, we'll come to the point of our lives that we will realize that we need Him because He is our Savior. So, by grace are saved through faith. So, ibibigay ng Diyos ang kanyang biyaya. Pag tayo po magpapakumbaba, pag tayo palalo at tayo mayabang, wala sa atin ang biyaya ng Diyos. And how can we get saved? So, tayo po dapat magpapakumbaba. Accept what the Bible says about us. Huwag na po natin ipaglaban yung sarili nating prinsipyo. Let us stick on believing the principles of God, the Bible, from the Bible. Amen? So, maliwanag po yan, mga kapatid. Let us be humble. Let us be ready always to accept what the Bible says about us. In 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. Na tayo magpakumbaba palagi, mga kapatid. For God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So ano nga ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ibig sabihin ng grace o paraabur? Good morning kay John Alonso. Good morning kay Manang Nisa. Of course, good morning kay Nanang Basang. Good morning to all of you. Natindan po natin, mga kapatid. What is that grace? What is the definition of grace? Pakinggan po natin itong mabuti. Grace is the unmerited favor of God or from God. As condemned sinner, we don't deserve that grace from God, but because He loved us so much, and we humbly accepted what He said about us,
His favor was given to us. Amen? Meaning, when we say favor, it was given to us because of His mercy. And again, because of faith. Praise the Lord. And praise God, brothers and sisters. So, anong ibig mo sabihin doon? Hindi ko naunawaan yun, brother. Ganito po yun. Ang biyaya ng Diyos, ito yung hindi po natin deserve na magkaroon po tayo. Dahil tayo po ay makasalanan na mapaparusahan sa impyerno at hindi po natin deserve yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pagmamahal o pag-ibig sa atin at tayo nagpakumbaba at tinanggap po natin ang kanyang salita bilang tayo mga makasalanan at kailangan po natin ng tagapagligtas, that was the time that we called upon Him to beg for mercy, to save us, and that's the time His favor was given to us. Ibinigay niya ang pabor niya sa atin dahil tayo nagpapakumbaba. Dahil kung sinabi natin pabor or favor, ito ay ibinigay niya dahil sa kanyang habag sa atin. Amen? Yan yung tinatawag po natin pananampalataya sa Kanya. That's why this morning, yes, God's freely given undeserved favor, kindness and mercy towards humanity. And praise the Lord for that. That's why it takes humility in order for us to have or get the favor from God or the favor of God. Amen? Kaya ngayong umaga ito, before we close our devotion, and we'll continue again this topic tomorrow, to defend our faith in order for us to know how to share the gospel, even to those people who doesn't like to listen. Mga kapatid. Now, before we end this devotion, if you are here this morning, if you are not yet sure of your salvation, humble yourself and believe what the Bible says. The Bible says we are all sinners. Ikaw at ako, na tayo makasalanan. In order for us to understand that, we need to humble ourselves. Humble yourself. The Bible says we are sinners. We should accept that, because a person that has pride or with pride, they will not believe or accept that they are sinners. Yes, Ate Emerita, thank you so much. Now, the Bible says, if a person says that he or she doesn't have any sin, he is again sinning because he's lying. And if we are saying that we don't have sin, we are saying that we are righteous, and God is a liar, because God Himself is the one who told us, because He knew everything, that we are sinners. That's why we need to accept that. And the Bible says, because of our sins, there's hell that is waiting for us. And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. And that is the second death. That's why we need the Lord Jesus Christ. And praise God for His love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigyan niya ang kanyang bugtong na anak, na si Yesu Cristo, na siya na po ang nagdurusa para sa iyo at para sa akin. And we should see that, and we should appreciate and thank God, be forever grateful because of what He did for us on Calvary, and praise the Lord for that. And that should move us as children of God to serve Him more until He will call us home. That's why today, if you are here and you don't remember that one day, that there were a day that you received Him as your Lord and Savior by faith, why not open your heart for Jesus today? Oh, maybe I will receive Him tomorrow or today or later. Listen to this carefully, my friend. Today will never return,
Tomorrow may never come. Baka bukas hindi na tayo sisikatan ng araw. That's why today is the day of your salvation. This time, this hour, this moment, you need to open your heart for Jesus. Because the Bible says Jesus Christ is knocking at the door of your heart. Let Him in, and you will be saved. And you will receive His gift, the gift of eternal life. Will you open your heart for Jesus right now? If that is your decision, why not pray, ask Him, Lord Jesus, I am a sinner. Please forgive me. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. And now by faith, I will receive you. You are my God. You are my Savior. You are my Lord. You are my Jesus. Thank you for saving me. Thank you for forgiving my sins. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Please bless your people. Bless us all. Bless those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. But I pray even those who receive you today as their Lord and Savior, Lord, please help them that all of us will grow together and be used by you effectively for the furtherance of the gospel. Again, Lord, we thank you and we give you all the glory. In Jesus Christ's name, amen. And amen and amen. Thank you so much mga kapatid. Maraming salamat. And this is now the birthday song for all of you, birthday celebrants. Pakinggan po natin ang awiting ito as we greet everyone who will be who are celebrating or who will be celebrating their birthdays this month of June. Mga kapatid, sigurado maraming mag-anniversary pag June eh. Happy 6 months old sa apo ni Ate Emerita. Ayan po. At tingnan po natin kung sino mag-birthday ngayon. Happy birthday kay Marvin John Ramos. Happy birthday also kay Manong Antonio, Manong Tony B. Marcelo. Happy birthday and happy anniversary to all of you. Amen. Praise the Lord. Okay, tayo po ay magpapaalam na po mga kapatid at bago yan tayo po ay magpatugtog po ng awitin. Ito po ang awiting Siya by Rich Abante. Good morning kay John Paul Raqueño, good morning. And good morning kay John Leo Abadilla Agustin. Good morning Pastor from John Paul Raqueño. Thank you so much Sister Jonah for this serenado. Maraming salamat. Brother Junior Joseph Esreñado, salamat. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat. Siguradong maraming mga taong pupunta sa SM at Robinson ngayon dito sa Ilocos Norte dahil po mawalan po ng kuryente sa mga iba't ibang parte po o bahagi ng Lawag City. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Yes, today is Friday, June 13, 2025. Biyernes 13. Ganun eh. We don't believe that. We believe in June 13 or Friday the 13th, but we don't believe that ito po ay malas. Hindi po. Nasa kamay po ng Diyos lahat na nangyayari. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging. Okay, by that, brothers and sisters, tayo magpaalam na po mga kapatid. This is your brother Rafi Kagaot Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, umulan man bumagyo, huwag po natin kalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ang Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha, mahalo, and I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat.